Jesus, aking kaagapan, sa ngalan mo'y may kagalingan. O Diyos, pag-ibig mo'y umaapaw, di nakukulang, higit pa sa lahat. Sa piling mo'y may kapayapaan, pagkat handog mo ay kaligtasan. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parang alay. Jesus, wala nang papantay sa kabutihan mo at katapatan. O Diyos, ikaw lamang ang sandigan, tanging pag-asa ng sanlibutan. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parang alay. Dakila ka, maghari ka, Panginoong Jesus. 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 Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parang alan. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parang alay. Mapagpala pong umaga or rather gabi, amen, sa ating pong lahat, sa ating pong mga kapatid na nasa kanilang tahanan, sa trabaho, ano man ang inyong ginagawa, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Muli, nandito tayo
every 7 o'clock Friday tayo po ay makakarinig ng exhortation at ng panalangin patungkol po sa ating panalangin. Amen? Ito po ay bukas at ito po ay inumpisahan sa biyaya ng Lord nung pong time ng pandemic at hanggang ngayon ay nagpapatuloy dahil po sa biyaya ng Panginoon. Kaya mga mahal na kapatid, tayo po muna ay manalangin. Ama, salamat. Naririto po kami muli upang mag-aral ng salita mo at manalangin. Knowing, Lord God, sa iyong presensya, sa iyong salita, lagi po kaming merong pag-asa, merong katugunan sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Ama, sapagkat ang pag-asa na yun ay hindi napuputol, sapagkat ito po ay nakakonekta, ito po ay nakadugtong sa aming Panginoong Hesus na nagsabi na hindi po malalaglag ang iyong salita hanggang hindi na pangyayari ang sinabi nito. Salamat, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod at ikaw po ang magsalita sa aking mga kapatid, saan man sila at anumang churches sila belong. We are one in the body of Christ, sapagkat ikaw lamang po ang nag-iisang amin pong leader at tunay na nangunguna sa amin. We entrust to you everything. Ikaw po ang magsalita through your servant at ang Panginoong Hesus lamang ang mataas sa amin pong kalagitnaan sa platform na ito sa mga kapatid na nakikinig at nanonood po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli, a very blessed happy Friday po sa bawat isa po sa atin. So, sa umaga pong ito, or rather sa gabing ito, sanay po kasi ako pag worship service Sundays, ay tayo po ay bigyan po natin ng meaning ang salitang prayer. Amen? Sabi nga po, ang prayer dapat ay hindi kinakatamaran, bagkos ito po ay lagi pong nagiging masugasig tayo. The more na tayo po ay natitempt na matamarin, tayo po ay tinutokso ng kaaway na wag manalangin, lalo po nating ipaglaban ang ating panalangin. Amen? Knowing na kapag tayo po ay nananalangin, na meron tayong tamang relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ito po ay masamyong handog sa kanyang harapan. Amen. Praise the Lord. So sa oras mong ito, umunahin po natin ang letter P sa prayer. It is a privilege. Ito po ay pribilehiyo ng bawat isa ng tao na nilalang ng Panginoon na sa kanya'y lumapit, tumanggap, magpakumbaba, magbigay ng pasasalamat, magbigay ng pagsamba, magbigay ng papuri, at even our burdens ay ibigay sa Panginoon. It is a privilege for everyone na tayo po ay lumapit sa Panginoon. Sabi nga po, di po ba nagturo ang ating Panginoong Hesus in Matthew chapter 6, sabi niya, Our Father, thou art in heaven. Punong-puno ng pagsamba, punong-puno ng pagtitiwala, punong-puno na kapaloob po doon yung tinatawag na isa pong pinakikita ng ating Panginoong Hesus kung paano po ay ginawa niya ang lahat ng meron pong panalangin. Hindi po siya gumagawa ng wala pong panalangin. Kaya prayer is a privilege na maipakita po natin ang ating pong pagtitiwala at ang ating pong pananampalataya sa ating pong Ama, sa ating pong Panginoon. Amen po ba? So, prayer is a privilege. Pribilehiyo po ito kung tayo po sa ating mga buhay ay tayo ay naimbitahan ng mga congressman or lalo na ng president or matataas na ang tao, maimpluwensya. Di po ba anong ginagawa natin? Nag-aayos tayo, we prepare everything that we can for us to look good. Di po ba? So how much more sa ating pong Panginoon at that as it is a privilege for us to come to Him. So tayo po ay naghahanda. Amen? Tayo po ay nagbibigay ng best time, quality time natin para po siya po ay mabigyan natin ng kaluguran. Amen? Pasasalamat. Sunod po is relationship. Prayer is a relationship. Di po ba sabi sa John chapter 1 verse 12, ang binigyan, ang karapatan ng isang tao na maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagtanggap ng pananampalataya. Those who have Christ, those who have the Son of God, and that is Jesus Christ, to Him, give Him the power to become the children of God. Amen? So, prayer is a relationship po. Ito po yung relasyon natin sa ating Panginoon na manlilikha, na ating Ama, na tayo po ay naging anak sapagkat tayo po ay binanal, tayo po ay hinugasan ng banal na dugo ni Jesus. So, it is a privilege for us na express po natin yung ating love sa ating pong Panginoon. Amen? Pribilehiyo, wag po nating sasayangin at wag po nating babaliwalain. Amen? Next is attitude of the heart. Napakahalaga po nun. Si Jesus Christ in Philippians chapter 2, di po ba doon ay pinakita niya yung kanyang the attitude of his heart. Sabi po siya'y Diyos pero hindi niya inalintanang siya'y Diyos. Bagkos sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang tayo po
na tao ay maligtas. Hindi niya ipinantay ang sarili niya sa Diyos na bagamat siya ay Diyos, hinubad niya yon para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen? So, prayer is the attitude of the heart. Hindi rin po mahalaga kung gaano kahaba, kung gaano tayo kagaling, kung gaano yung ginagamit nating words. It's the attitude of the heart, katulad po ng pinakita ng Panginoon. It's the humility of the heart. Kung paano mula nang siya ipanganak sa sabsaban hanggang sa krus ng Kalbaryo, ipinakita niya po yung submission and true humility sa Ama. Kaya po sabi po doon ay iniluklok siya ng Ama sa pinakamataas, binigyan ng pinakamataas na pangalan. Why? It is because Jesus Christ ay consistent po siya sa pag-submit niya sa Panginoon. The humility na dinisplay niya po sa kanyang buhay po nung siya po ay dito nasa mundo. Hallelujah. So it is the attitude of our heart. Amen. Let us be consistent of our character as we come to God. Humbleness and humility and submission. Napakahalaga po nun as we pray. Amen. Next po is, sabi nga po ay letter Y, yearning, yielding. Ito po isabihin, humihingi ka sa Panginoon. Ibinibigay mo lahat ng iyong alalahanin, ang iyong pangangailangan, ang iyong kasiyahan. Pero po, it's more on, siya po yung sinasandigan mo. Amen? You come boldly to God because knowing na siya lang po yung makapagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ito'y imposible sa taong maibigay, pero pag sa Diyos ka humingi ay gagawa siya. He make a way when there seems to be no way. And as we come to Him, let us come to Him boldly. Amen? Sabi po ng Hebrews 4:16, let me read to you. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Hallelujah! Huwag kang magdalawang isip. Let us come to Him with boldness. Amen? Knowing siya po yung nag-i-invite. Sabi po, let us come to Him. Huwag tayong mag-atubili na lumapit sa trono ng Diyos. Ang nilalapitan po natin at ang ating tatawagan ay nandoon sa trono ng Diyos. Hindi po trono ng tao or hindi yung ng kapangyarihan ng tao. Sa trono ng tao meron pa pong na tinatawag na favoritism, di po ba? Meron pang pagpadrino, pagkilala, sige, papakinggan. Pero pag hindi. Pero sa trono ng Diyos, there's no partiality. Tinitignan niya po ang puso, tinitignan niya po ang paano po lumalapit ang taong ito sa Kanya. That's why let us come to Him with boldness in our heart. Amen? Huwag tayong magdalawang isip, sapagkat ang trono po ng Diyos ay punong-puno ng mercy and grace. What is the difference of mercy and grace? Mercy is the unmerited favor of God. Bagamat hindi natin deserve yon, pero ibinigay ng Panginoon, pinagpapala ka ng Panginoon, tinutugon ng Panginoon ang panalangin mo. Why? Because of His mercy, we are the recipient of His mercy. And what is grace? Yung pong grace, yung pong biyaya ay dapat tayo yung naparusahan. Dapat sa bawat kasalanan natin may consequence, may kasalanan. Meron tayong dapat pagbayaran. But because of His mercy, dahil sa Kanyang kahabagan, siya po yung naging kasalanan for us. Siya po yung naparusahan instead of us. Na imbis po ay kaparusahan ang makarating sa atin, but because of His mercy, blessing po, yung pong pagpapala, yung pong kapatawaran ng Panginoon. Amen? Kaya po, as we come to God, we can expect of His mercy and of His grace. Ganun po ang Panginoon. Ganun po ang Diyos. Punong-puno po siya ng kahabagan. Punong-puno po siya ng mercy and grace na kung minsan ang tao ay wala po nito. Amen? Bagkus ay mapagmataas at wala pong habag sa kapwa. Wala pong pinakikitang kahabagan or wala pong ibinibigay na mahirap po siyang magbigay ng pabor sa kapwa niya. Pero po, ang isang taong tunay na liwanagan ng katotohanan ng Diyos, nandoon po na kung paanong naranasan niya yung biyaya at habag ng Diyos, ay ipinakikita niya rin po ito sa kanyang kapwa. Amen ba, mga mahal na kapatid? Hallelujah. That's why let us not be double-minded. Huwag tayong magdalawang isip. Let us come to God. Amen? Because He is full of mercy and grace. Hallelujah. Next po is, sabi nga po doon ay E. Nasa E na po tayo, diba? Nasa doon po tayo sa yearning na tigil. At sunod po, letter E is
everywhere. Amen. Prayer, we can pray everywhere because He is Jehovah Shammah. He is everywhere. He is with us. He is everywhere. Naririnig ka niya ng Panginoon. Sabi nga ni David, Panginoon, kung saan ako naroroon ka. Kung ako po ay nasa ilalim ng bundok, nadodoon ang presensya mo. Amen. Ang Panginoon ay nasa impapawid, nasa karagatan, nasaan ang lahat ng espiritu niya po ay everywhere. He is everywhere. Wherever we are, saan man po tayo naroroon, di po hadlang kung saan tayo naroroon. At ang magiging distansya lang po niyan is, only the distance of God and you is just a prayer away. Panalangin lamang. Kaya po, ibig sabihin nun, wala pong distansya sa Panginoon. Saan ka man naroroon, di po ba? Ano man ang iyong ginagawa or anumang lugar, hindi po yan ang tinitignan ng Panginoon. Ang tinitignan niya po ay ang lugar ng ating puso. Kung ano po ang ating puso as we approach God. That's why we can pray to God everywhere because He is our Jehovah Shammah. He is everywhere. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And then, next po is letter R. The last letter sa prayer. What is R? Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Yaan niyo pong basahin ko. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating binibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Hallelujah. Purihin ang Lord. Let me read in English version, in King James version. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we desired of Him. Amen. So what is R? R is rewarding. Amen. Ang ating panalangin ay tayo po'y makakaasa na ito po'y tutugunin ng Panginoon. Hallelujah. Just keep on praying. Just keep on praying kahit po hindi mo pa nakikita ang panalangin mo. Sabi po sa ating binasa, alam mo na ang Diyos ang tutugon. So keep on praying sapagkat merong ginagawa ang Panginoon sa iyong panalangin, kapatid. Amen po ba? Prayer is a privilege. Amen. Prayer is, sabi po sa pangalawa, prayer is the relationship to our God. Amen. And then letter A, prayer is the attitude of our heart, kung paano tayo lumalapit sa Panginoon. Prayer is yearning, yielding, pagtitiwala sa ating Panginoon. Prayer is everywhere, kahit saan tayo. We can pray to God. He is not limited by time or distance. And prayer is rewarding. Amen. Tiyak tayo na as we pray, He is listening and He will give us the prayer of our heart. Hallelujah! Glory to God! Kaya napakasarap po sa Panginoon ay magtiwala at tayo po ay patuloy na tumawag, kapatid, because He knows and He is the one who is answering our prayer. Amen! Hallelujah! Tayo po ay manalangin sa oras pong ito.
Ama, salamat po sa aking mga kapatid na naglaan ng oras panahon, katulad po ng aming napag-aralan. Lord, kalooban mo na kami patuloy na manalangin sapagkat nais mong kumilos, nais mong gumawa sa aming mga buhay, nais mong gumawa sa aming pamilya, nais mong gumawa sa aming community, nais mong gumawa sa aming mga churches, nais mong gumawa sa aming personal life. Lord, nais mo na ma-involve, O God, hindi lang sa malaking detalye ng aming buhay, but in every details of our life. You want us, O God, you want to be involved, and that is, Panginoon, sa pamamagitan ng aming panalangin, ay binibigyan ka po namin ng kapangyarihan, ng tunay ng space na kumilos, gumalaw. Sa pamamagitan ng aming panalangin, sinasabi namin, yes Lord, gumawa ka, kumilos ka, maghari ka, Panginoon, makialam ka, at ikaw lamang, O God, ang pumatnubay at maging leader ng aking buhay. Ikaw ang gumawa sa lahat, Panginoon, ang area ng aking buhay. Lord, hayaan mo, ito ang makita mong panalangin, ito ang makita mong desire ng iyong mga anak wherever they are. Ito po ang makita mo na ninanais ng aming mga puso, upang nang sa gayon, Panginoon, ay mapangyari ang sinasabi, let your will be done on earth as it is in heaven. Maganap ang kalooban mo, Panginoon. Kung paano nagaganap dyan sa langit, ay maganap po dito sa lupa, sa aming pamilya, sa aming churches, sa aming pong mga buhay. At ito po ay magbibigay ng kaluwalhatian, karangalan, at ng kapurihan, walang ibang pangalan sa aming Panginoong Hesus, sa kapangyarihan po at presensya ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat po, Ama, salamat. Father, we thank you. We claim all the answered prayer, at sa bawat panalangin po namin, ikaw po ay nakikinig at tumutugon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, God bless. Keep on praying. Push until something happen, because our prayer gives God the sweet aroma of worship before His throne. Amen. Keep on praying. God bless everyone.